Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, gusto ko munang batiin ka. Sana ay nasa maayos kang kalagayan habang nakikinig o nagbabasa ka ngayon. I-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood o nakikinig sa kwentong ito. Mas masarap kasing magkwentuhan kapag alam nating iba-iba man tayo ng lugar. Iisa naman ang damdaming hinahatid ng isang magandang istorya. Kaya halika na, simulan na natin. Hindi lahat ng nagtatrabaho sa mamahaling lugar ay may marangyang buhay. May mga taong araw-araw pumapasok sa naglalakihang gusali, humahawak sa mamahaling gamit, naglilinis ng makikinang na sahig, at nag-aayos ng mga kwartong kayang upahan ng ordinaryong tao sa loob ng isang buwan. Pero pag uwi nila, sila mismo ay nahihiga sa lumang papag, kumakain ng sardinas at nagbibilang ng baryang kulang pa pambayad sa kuryente. Isa na roon si Andro Velez. Araw-araw, alas 5 pa lang ng umaga ay gising na siya sa maliit nilang inuupahang bahay sa isang lumang compound sa Pasay. Manipis ang bubong, luma ang dingding, at kapag malakas ang ulan, may mga tulo pang kailangang saluhin ng timba. Sa isang sulok ay nakahiga ang ama niyang si Mauro, payat na at hirap nang makatayo dahil sa lumalalang sakit sa baga. Sa kabilang sulok naman ay abala ang kanyang inang si Salve sa paghahanda ng lugaw na hahatiin nilang tatlo. Ang nakababatang kapatid niyang si Lira ay kadalasang gising na rin. Nagbabasa ng reviewer habang pinipilit huwag isipin na baka siya na ang susunod na tumigil sa pag-aaral dahil sa kakupusan. Anak, ikaw na lang ang kumain ng itlog. Mahina ngunit pilit na masiglang sabi ni Salve isang umaga habang inilalapag ang plato sa harap ni Yandro. Umilin agad si Yandro. Nay, kay tatay na lang. Kailangan niya ng lakas. Napabuntong hininga si Salve. Lagi na lang ganun, Yandro. Ikaw ang bumyabiyahe. Ikaw ang nagtatrabaho. Ngumiti siya ng bahagya at tinulak pabalik ang plato. Kaya ko to. Sa hotel naman, minsan may natitira sa pantry. Alam ng lahat na hindi iyon totoo sa karamihan ng araw, pero wala nang sumasagot. Sa bahay na iyon, ang tahimik ay hindi simpleng katahimikan. Iyon ang anyo ng pagod, pagtitiis, at pag-iwas na masaktan ng isa't isa. Pagkakatos maligo gamit ang tabong halas yelo ang tubig, sinuot ni Yandro ang luma ngunit malinis na uniforme niyang janitor. Maingat pa rin niya iyong pinaplansya gabi-gabi kahit kupas na ang kulay at may himulmul na ang kwelyo. Para kay Yandro, kahit janitor lang siya, hindi ibig sabihin noon ay pababayaan niya na ang sarili niyang dangal. Pagdating niya sa Hotel Imperia Verde, isa sa pinakakilalang 5 binting hotel sa Makati, agad siyang sinalubong ng kinang ng malalaking chandelier, ng amoy ng mamahaling pabango at ng tunog ng mga bagon ng maleta sa marmol na sahig. Sa hotel na ito, parang ibang mundo ang lahat. Ang mga bisita ay naka-Amerikana, naka-high heels at kadalasang may mga tinging hindi man direktang nang mamaliit pero sapat na para ipaalala na hindi ka kabilang sa mundo nila. Uy, Yandro, tawag ng matandang bellman na si Mang Celso habang maingat na inaayos ang cup niya. Maaga ka na naman. Ngumiti si Yandro at nagmano pa sa matanda bilang biro. Kayo nga, Mang Celso, parang dito na natutulog. Nako, kung libre lang ang presidential suite, matagal na. Napatawa silang dalawa. Dumaan din si Tesha Balmes, ang batang receptionist na laging mailawalis ang muka kahit dalasang pagalitan ng management. Kuya Yandro, salamat ulit ha. Naibalik ko na kay mama yung gamot niya kung hindi dahil sa pinahiram mong pera. Shh! Putol ni Yandro. Huwag mo nang ipagsabi. Baka isipin ng iba may patago akong bangko. Napangiti si Tesha. Mabuti kang tao, kuya. Hindi sumagot si Yandro. Sanay na siya sa mga simpleng pasasalamat. Pero sa totoo lang, hindi niya tinitingnan ang sariling bilang mabuting tao. Ginagawa lang niya ang mga bagay na sana ay ginagawa rin ng iba. Hindi pa man siya tuluyang nakakapag-umpisa sa kanyang duty, ay dumating na ang boses na kayang magpabigat ng buong umaga. Yandro! Sabay-sabay na patingin ng ilang empleyado nang marinig ang matalim na tono ng operations manager na si Leandro Kawaling. Matangkad ito, laging makinis ang hulok at parang ipinanganak na nakasimangot. Sir, maingat na sagot ni Leandro. Nilapitan siya ni Leandro at inabot ang checklist. Bakit hindi pa tapos ang corridor sa East Wing?
Kanino ko pa sinabi na dapat kumikinang ang sahig bago dumating ang investors? Sir, tapos ko na po ang kalahati. Nag-request po kasi ng tulong sa laundry. Hindi ko problema ang dahilan. Putol nito. Ang trabaho mo, trabaho mo. Huwag mong ipasa sa iba ang kakulangan mo. Napayuko si Leandro. Hindi dahil tama si Leandro, kundi dahil alam niyang walang saysay ang magpaliwanag. Mula sa di kalayuan ay nakatingin si Mirel Sioson, head supervisor ng housekeeping at utility staff. Nakataas ang kilay nito at may hawak na tablet. Ito ang tipong taong nungumingiti lang kapag may masisigawan. Bilisan mo, Leandro, hindi tayo charity institution dito. Tumanggo siya at tahimik na itinulak ang mop bucket. Sa hotel, maraming taong kagaya ni Leandro ang hindi nakikita bilang tao kundi bilang kagamitan lamang. Kapag malinis ang sahig, wala silang papuri. Kapag may kapirasong dumi, saka lang sila mapapansin. Pero kahit ganon, hindi pinabayaan ni Leandro na maging magaspang ang puso niya. Bandang 10:00 ng umaga, may foreign guest na nagmamadaling bumaba mula elevator at hindi sinasadyang nahulog ang mamahaling relos sa may gilid ng indoor fountain. Nang mapansin niyo ni Leandro habang nagwawalis, agad niya itong pinulot at hinabol ang bisita hanggang lobby. "Sir, excuse me sir," sigaw niya. Paglingon ng lalaki ay nagulat ito nang makita ang relo. "Oh my God, I was looking for that." Inabot ni Leandro ang relo. "Nahulog po kanina." "How much do you want?" tanong ng bisita habang kumukuha ng wallet. Umiling si Leandro. "Wala po sir, inyo naman po yan." Nagulat ang lalaki. Hindi siya sanay sa ganong sagot. "You sure?" Ngumiti si Leandro. "Opo." Mula sa front desk ay kitang-kita iyon ni Tessia na lihim na napailing. Hindi niya maintindihan kung paano nagagawa ni Leandro na manatiling tapat sa gitna ng hirap. Maya-maya pa, sa pantry ng staff, nadatnan ni Leandro si Betchay, isang utility worker mula sa kitchen area na tahimik na umiinom lang ng tubig habang ang iba ay kumakain. "Ba't hindi ka kumakain?" tanong niya. Napangiwi si Betchay. "Nagkasakit kasi yung anak ko kagabi. Yung baon ko, pinambili ko ng gamot." Walang sabi-sabing inilapang ni Leandro sa harap niya ang baon niyang pandesal at ang binili niyang mumurahing palaman. "Ano ka ba, Leandro? Ikaw na lang ang kumain nito." "Kumain ka na. Mamaya na ako." Ikaw?" Ngumiti siya. "Sanay akong gutom." Natawa si Betchay kahit nanlumo ang loob. "Hindi nakakatawa ang buhay mo." "Hindi ko naman sinabing nakakatawa," sagot niya. At pareho silang tahimik. Lumipas ang maghapon na puro utos, punas, kaladkad ng trash bag at pag-iwas sa mga boses ni Leandro at Mirel. Ngunit habang abala si Leandro sa paglilinis ng isang conference hallway, may narinig siyang usapan mula sa bahagyang nakabukas na pinto ng admin office. "Darating ba talaga siya?" tanong ng isang lalaking boses. Mahina ngunit malinaw ang sagot ni Mirel. "Hindi sigurado. Hindi naman laging nagpapakita si Madam Serafina." "Mas mabuti kung hindi na," sabi ng isa pang boses na hindi pamilyar kay Leandro. "Habang wala siya, mas madaling mapapirma ang board sa gusto natin." Napahinto siya sa pagpupunas. Hindi niya intensyon makinig, pero hindi rin niya mapigilang mapansin ang tensyon sa usapan. Biglang gumukas ng malakas ang pinto at lumabas si Mirel. "Ikaw, anong ginagawa mo rito?" Nagulat si Leandro. "Ma'am, naglilinis lang ako." Tinitigan niya itong ng matagal bago sumagot. "Siguraduhin mong paglilinis lang talaga. Huwag kang magpapakausisiro kung ayaw mong tuluyang mawalan ng hanap buhay." Umalis itong nakataas ang baba. Naiwan si Leandro na may kung anong kabang hindi niya maipaliwanag. Pagsapit ng gabi, pagod na pagod siyang umuwi. Ngunit halip na dumiretso sa higaan, dumaan muna siya sa maliit na butika upang bumili ng kalahating banig ng gamot ng ama niya. Hindi sapat ang pera kaya nakiusap pa siya sa tinderang si Aling Mercy. "Sa susunod ko na lang po babayaran ng kulang." Tinignan siya ng matanda at saka dahan-dahang tumanggo. "Ikaw, Leandro, hindi mo kailangang magpaliwanag lagi. Alam kong nagbabayad ka." "Salamat po." Pag-uwi niya, nadatnan niyang inuubo ng malala si Mauro. Agad niya itong inalayan at inabutan ng tubig. "Pasensya ka na anak," hingal na sabi ng ama. "Parang ako pa ang pabigat sa'yo." Biglang nanikip ang dibdib ni Leandro. "Tatay, huwag niyo pong sabihin yan."
Dapat kasi noon ikaw ang pinagtapos ko, hindi yung maaga kang namasukan. Umiling si Yandro at pilit na ngumiti. May oras pa po para sa lahat, uunlad din tayo. Sa may pintuan, tahimik na nakikinig si Lira. Maya-maya ay nagsalita siya. Kuya, may balance pa ako sa school. Napapikit si Andro sandali ngunit hindi siya nagpahalata. Magkano? Binanggit ni Lira ang halaga at kahit hindi man sabihin, halatang halata sa mukha ni Andro na hindi niya alam kung saan kukuha. Kuya, okay lang, agad na sabi ng dalaga. Pwede naman akong tumigil muna. Hindi, marining sagot niya. Hanggat kaya ko, hindi ka titigil. Pero, Lira, mahinahon ngunit matatag niyang putol. Ikaw ang pag-asa natin. Hindi pwedeng pareho tayong huminto. Napayoko si Lira at napaiyak. Lumapit si Salve at niyakap ang anak. Sa gabing iyon, habang nakahiga si Andro sa banig at pinapakinggan ng tunog ng tumutulong tubig mula sa bubong, hindi siya makatulog. Iniisip niya ang bayarin, ang gamot, ang tuition, ang pagkain kinabukasan, at ang mga matang araw-araw ay tila nagsasabing wala siyang halaga. Pero sa ilalim ng lahat ng pagod at takot, may natitira pa ring matigas na bahagi sa kanyang pagkatao. Isang bahagi na ayaw magpasakop sa kahirapan. Mahina siyang napabulong sa dilim na parang kausap ang sarili at ang may kapal. Basta marangal lang ang laban, kakayanin. Hindi niya alam na ilang araw na lang, isang pangyayaring hindi niya inaasahan ang tuluyang babaguhin ng buhay niya. Sa ngayon, isa pa rin siyang ordinaryong janitor na laging huling pinapansin sa isang hotel na punong-puno ng ilaw, karangyaan at lihim. At sa mundong iyon, ang mga katulad niya ang madalas yapakan. Hanggang sa dumating ang araw na ang isang tulad niya ang magiging susi sa pagbagsak at muling pagbangon ng mga taong akala ng lahat ay hindi matitinag. Bago tayo mag-umpisa sa susunod na bahagi ng ating istorya, gusto ko munang batiin ang bawat isa sa inyo. Sana ay nasa maayos kang kalagayan habang nagpapatuloy tayong samahan ng buhay ni Yandro. I-comment mo naman kung anong oras mo ito pinapanood at kung nasaan lugar ka ngayon. Nakakatuwang isipin na habang binabasa o pinakikinggan natin ng iisang kwento, sari-sarili din tayong pinagdaraanan sa totoong buhay. Kaya halika, dumako na tayo sa susunod na yugto ng kanyang istorya. Pagkatapos ng gabing iyon na halos hindi nakatulog si Yandro dahil sa pag-aalala sa pamilya, nagising siyang mabigat pa rin ang pakiramdam. Parang may nakadagan sa dibdib niya na hindi niya maipaliwanag. Ngunit gaya ng nakasanayan, bumangon pa rin siya bago bumukang liwayway. Naghugas ng muka sa malamig na tubig at naghanda para sa panibagong araw sa Hotel Imperia Verde. Habang nagsusuot siya ng kupas na uniforme, napansin ng kanyang inang si Salve na tahimik siya. Anak, ayos ka lang ba? Tanong nito habang isinasalin sa baso ang mainit na kape na halos kulay tubig na. Opo nay, medyo pagod lang. Mula sa higaan, sumingit ang mahinang boses ni Mauro. Magpahinga ka rin minsan, Yandro. Hindi naman nauubos ang trabaho. Napangiti siya lang bahagya. Kung pwede lang po, tatay. Sa isang tabi, tahimik lang si Lira habang hinahalo ang lugay sa mangkok. Kita sa mukha nito ang pag-aalala, ngunit pinili nitong hindi magsalita. Alam ng magkakapatid niya sa bahay nilang iyon, ang bawat sentimo ay may katumbas na sakripisyo. Pagdating sa hotel, mas mabilang kaysa ganawa ng lahat. May paparating daw na grupo ng malalaking investors at may private event sa gabi. Halos lahat ng staff ay nagmamadali. May bitbit na listahan, may hawak na telepono, at maya-maya ay may panibagong utos na ibinabato mula sa management. Sa likod ng front desk, nakita agad ni Yandro si Tesha na abala sa pag-aayos ng reservation folders. Kuya Yandro, bulong nito nang malapit siya. Magulo ngayon. Bad mood na naman sina Sir Leandro at Ma'am Mirel. May hinihintay silang importanteng bisita. Umiling si Yandro habang tinutulak ang cart ng cleaning supplies. Parang araw-araw naman silang bad mood. Natawa si Tessia, pero agad din niyang naputol nang dumaan si Mirel. Tessia, less talking, more working. Matalim nitong sabi bago tumingin kay Yandro. Ikaw, sa East Wing ka muna. Pagkatapos doon, lilinisin mo ang executive lounge sa top floor. May special instruction. Top floor po? Gulat niyang tanong. Hindi po ba bihira lang buksan yon? Hindi mo kailangan malaman. Sagot nito, basta gawin mo ang trabaho mo nang walang tanong. Tumango na lang si Yandro. Sa hotel, ang sobrang pagtatanong ay kadalasang tinutumbasan ng sigaw o banta, kaya mas mabuti ng manahimik. Lumipas ang maghapon sa walang humpay na paglilinis.
Nagbunot siya ng malalaking trash bag, nagkuskus ng tiles sa service hallway at nagpunas ng salaming halos kasing taas ng kisame. Pagsapit ng hapon, nananakit na ang kanyang likod, ngunit hindi pa rin siya tapos. Sa pantry ng staff, nadatnan niya si Hobart Lau, ang kusinerong palaging pawisan ngunit mabait na nagmamadaling kumakain ng tinapay. "Oh, Yandro," sabi nito, "kumain ka muna, mukhang maputla ka." Umiling si Yandro, "Mamaya na pare, baka hanapin ako." "Tsh, hindi ka tao sa paningin ng mga yun. Makita ka lang nilang umiinom ng tubig, iisipin nilang nagbabakasyon ka." Napangiti si Yandro kahit pagod. "Ganun talaga." Saglit silang natahimik bago muling nagsalita si Hobart. "May napapansin ka rin ba? Parang may kakaiba sa admin nitong mga nakaraang araw." Napaangat ang tingin ni Yandro. Naalala niyang narinig na usapan ni Mirel at ng isang hindi pamilyar na lalaki nung nakaraan. "Parang meron nga sagot niya ng maingat. "Pero ayokong makisali. Mas mabuti nga siguro yan. Sa lugar na to, ang sobrang alam madalas mapapahamak." Pagsapit ng alas 7 ng gabi, nagsimula nang dumating ang ilang VIP guests. Mas lalong naging maingat ang kilos ng lahat. Sa lobby, doble ang ngiti ng mga receptionists, mas mariin ang bagbati ng mga bellman at mas mabilis ang paglakad ng mga waiter na may hawak ng mamahaling inumin. Si Yandro naman ay inakyat na ang top floor bit-bit ang cleaning cart. Tahimik ang bahaging iyon ng hotel, malayo sa ingay ng lobby at sa tunog ng mga kubyertos mula sa banquet hall. Mas malambot ang carpet, mas mahina ang ilaw at mas ramdam ang uri ng karangyaang hindi para sa ordinaryong tao. Habang nililinis niya ang hall sa labas ng executive lounge, napansin niyang bukas ng bahagya ang isang pinto sa dulo. Mula roon ay lumabas ang isang babaeng nasa edad 60 na marangal ang tindig, ngulit simple ang pananamit. Isang kulay krem na blouse, maayos na slacks at manipis na scarf sa leeg. Hindi ito mukhang flashy, pero may kung anong bigat at pino sa kilos na hindi maikakaila. Dahan-dahan itong lumakad papunta sa hallway at humawak sa dingding na parang biglang nanghina. Nabilis na lumapit si Yandro. "Ma'am, okay lang po ba kayo?" Tumingin sa kanya ang babae. Maputla ang mukha nito pero matalim pa rin ang mga mata. "Ayos lang ako, medyo nahilo lang. Baka gusto niyo pong maupo muna," sabi niyang maingat. Hindi agad sumagot ang babae, para bang may iniisip itong malalim. Pagkaraan ng ilang segundo ay tumango na rin ito at dahan-dahang naupo sa isang upholstered bench sa gilid ng hallway. "Sandali lang po, kukuha ko ng tubig." "Hindi," pigil ng babae. Ngunit huli na, mabilis na pumunta si Yandro sa service station at kumuha ng malamig na tubig. Pagbalik niya, mas maputla na ang babae. Nanginginig pa ang kamay nitong tumanggap sa baso. "Ma'am, baka gusto niyo pong tawagin ko ang klinik?" tanong niya. Umiling ito. May hinihintay lang ako." Hindi pa natatapos ang pangungusap nito ay bigla na lang napapikit ang babae at tila nawalan ng balanse. Saglit itong napakapit sa braso ni Yandro bago tuluyang bumagsak sa sahig. "Ma'am!" Malakas ng sigaw niya. Agad niyang ibinaba ang tubig at lumuhod sa tabi nito. Nanamlamig ang kamay ng babae. Mabilis niyang inaalala ang mga natutunan noon sa libreng first aid seminar sa barangay na dinaluhan niya lang dahil may libreng biskwit pagkatapos. "Ma'am, naririnig niyo po ba ako?" sabi niya habang marahang tinatapik ang balikat nito. Walang sagot. Kinapa niya ang pulso. Mahina. Mabilis siyang tumayo at sumigaw sa hallway. "Tulong! May nahimatay!" Sa kabutihang palad, narinig siya ni Tessia na napaakyat pala upang maghatid ng dokumento sa admin floor. Patakbo itong lumapit. "Anong nangyari?" gulat nitong tanong. "Tawagan mo ang klinik at ambulansya kung kailangan," utos ni Yandro. Hindi na nakipagtalo si Tessia. Agad itong tumakbo. Samantala, maingat na niluwagan ni Yandro ang scarf ng babae at inayos ang pagkakahiga nito upang makahinga ng maayos. Nanginginig ang mga kamay niya pero pinilit niyang kumalma. "Ma'am, kapit lang po. Kapit lang," bulong niya. Napansin niyang tila hirap huminga ang babae, kaya maingat niyang tinaas ng bahagya ang ulo nito gamit ang nakatuping hand towel mula sa cleaning cart. Paulit-ulit niyang kinakausap ang babae kahit wala itong malay. Maya-maya lang ay dumating ang clinic nurse ng hotel na si Nurse Rodelia.
Kasunod ang 2 security personnel. Anong ginawa mo? Agad na tanong ng nurse habang lumuluhod sa tabi ng babae. Tinawag ko po kayo. Bigla po siyang nahilo tapos bumagsak, sagot ni Leandro. Inasikaso agad ng nurse ang pasyente. Makalipas ang ilang sandali, bahagyang gumalaw ang babae at pila nakahinga ng mas maluwag. Eksakto namang dumating ang emergency responders mula sa partner medical service ng hotel. Ngunit kasabay ng pagdating nila ay ang paglapit ni Leandro Cawaling at Mirel Sioson, kapwa halatang tensyonado. Ano na namang kaguluhan ito? Iritadong tanong ni Leandro. Sir, sabi ni Tessia, nakakabalik lang. Nahimatay po ang guest. Si Kuya Leandro ang tumulong. Hindi pa siya tapos magsalita ay mabilis nang sumingit si Mirel. Bakit siya ang humawak? Nasaan ang protocol? Sino ang nag-utos sa kanya? Napatingin si Leandro. Hindi makapaniwala. Ma'am, wala na pong ibang tao rito kanina. Bigla po siyang bumagsak. At dahil janitor ka, inisip mong pwede kang basta humawak sa VIP guest? Malamig na sabi ni Leandro. Napatayo si Leandro. Sir, tutulungan ko lang po sana. Wala naman po akong masamang intensyon. Hindi intensyon ang issue rito, singit ni Mirel. Kung may mangyaring masama sa bisitang yan, sino ang sasagot? Ikaw? Kaya mo bang bayaran ng hotel? Natigilan siya. Hindi niya maunawaan kung bakit parang siya pa ang may kasalanan. Mula sa elevator ay dumating ang isang lalaking mamahalin ang suit, matalim ang tingin at halatang sanay masunod. Si Darius Valderrama iyon, bagaman hindi siya lubos na kilala ni Leandro. Sa hotel, naririnig lang niyang isa itong mataas na executive at malapit sa may-ari. Anong nangyayari rito? Malamig nitong tanong. Mabilis na sumagot si Leandro. Sir Darius, may insidente lang po. Nahilo ang isang guest, pero inaasikasan na namin. Napatingin si Darius sa babaeng inilalagay sa stretcher. Isang iglap lang, ngunit kapansin-pansin ang pagbabago ng kanyang muka. Mula sa inis, tungo sa gulat na pilit itinatago. Pagkatapos ay bumaling siya kay Leandro. Ikaw ang huling kasama niya? Opo sir, nahilo po siya tapos hinawakan mo siya? Sir, tumulong lang po ako dahil… Enough, putol ni Darius. Yun ang unang sandali na naramdaman ni Leandro na may mali. Hindi simpleng emergency ang nangyayari. Parang may mga taong mas abala sa pagtatakip kaysa sa pag-alam ng totoo. Habang inilalabas ang babae patungo sa elevator, bahagyang dumilat ito. Sandaling nagtagpo ang mga mata nila ni Leandro. Mahina, halos pabulong, ngunit malinaw niyang narinig ang isang salita mula rito. Salamat. Ngunit agad ding sumara muli ang mga mata nito. Iyon sana ang sandaling magpapagaan sa loob niya. Patunay na tama ang ginawa niyang pagtulong. Ngunit kabaliktaran ang sumunod. Dinala siya ni Leandro Cawaling at Mirel Sioson sa isang maliit na admin room. Nasa loob na rin si Darius, malamig ang tingin at halatang may iniisip. Simulan natin sa simple. Bakit ka nasa top floor ng oras na yon? Inutusan niya po akong maglinis ng executive lounge, sir. May patunay ka? Natigilan si Leandro. Kayo po mismo ang nag-utos sa kasi, Ma Mirel. Nagkatinginan sina Leandro at Mirel. Walang formal endorsement na ibinigay para roon. Baka kusang maloob kang umakyat. Parang nabingi si Leandro. Ma'am? Tumayo si Leandro at ipinatong ang 2 palad sa mesa. Makinig kang mabuti. Ang guest na iyon ay napaka-importante. Kung kumalat na may untrained janitor na humawak sa kanya, pwedeng masira ang reputasyon ng hotel. Pero sir, ililigtas ko lang po sana. Hindi namin hinihingi ang opinyon mo. Malamig na sabi ni Darius. Ang kailangan namin ay malinaw na ulat. Sir, ang malinaw pong ulat bigla siyang nahilo at tinulungan ko siya. Nagkibit balikat si Darius. Depende kung yan din ang sasabihin ng iba. Sa puntong iyon ay unti-unti nang nilalamon ng takot si Leandro. Hindi dahil alam niyang may ginawa siyang mali,
kundi dahil nararamdaman niyang may gustong magbaluktot ng katotohanan. Makalipas ang isang oras, pinagpauwi siya ng wala man lang malinaw na paliwanag. Sinabihan siyang huwag mo nang pumasok kinabukasan habang iniimbestigahan ang nangyari. Pagbaba niya sa lobby, sinalubong siya ni Tessia. "Kuya, ayos ka lang ba?" Hindi agad siya nakasagot. Pagkatapos, ay mahina siyang umiling. Parang hindi maganda ang mangyayari. "Anong sabi nila?" "Hindi ko alam," bulong niya. "Pero pakiramdam ko, ako ang gagawing may sala." Napatakip ng bibig si Tessia. "Hindi pwede yun. Tinulungan mo lang siya." Napatimin si Yandro sa makintab na sahig ng labi. Sa mga ilaw na tila napakaganda mula sa malayo, ngulit nakakasilaw kapag malapitan. Sa gabing iyon, habang naglalakad siya pa uwi na bit-bit ang mabigat na katawan at mas mabigat na isip, wala pa siyang kaalam-alam na ang babaeng iniligtas niya ay hindi lang isang importanteng bisita. Hindi niya alam na iyon pala ang tunay na may-ari ng hotel. At higit sa lahat, hindi niya pa alam na ang gabing pinili niyang gumawa ng tama, ang siya ring gabing magsisimulang gumuho ang maliit nguit marangal niyang mundo. Bago tayo magpatuloy sa bahaging ito ng ating istorya, nais ko munang pasalamatan ka sa patuloy na pagsama sa kwento ni Yandro. Kung nakarating ka narito, ibig sabihin na ramdam mo rin marahil ang bigat ng kanyang mga pinagdaraanan. I-comment mo naman kung taga-saan ka at anong oras mo ito pinapanood o pinakikinggan. Iba-iba man ang ating pinagmulan, iisa pa rin ang dahilan kung bakit tayo nananatili sa isang kwento. Dahil may bahagi roon na tumatama sa totoong buhay. Ngayon, dumako na tayo sa susunod na yugto ng istorya. Nang gabing iyon na pinauwi si Yandro mula sa Hotel Imperia Verde ng walang malinaw na paliwanag, pakiramdam niya ay may malamig na bakal na nakabaon sa kanyang dibdib. Hindi siya sanay sa katahimikang ganoon kabigat. Karaniwan, kapag umuuwi siyang pagod, kaya niyang ikubli sa pamilya ang hirap ng maghapon sa pamamagitan ng isang pilit na biro o tahimik na ngiti. Pero nang gabing iyon, pagkapasok pa lang niya sa maliit nilang bahay sa Pasay, napansin agad iyon ng kanyang inang si Salve. "Anak, bakit ang aga mo?" Tanong nito habang inaayos ang kumot sa hinihigaang si Mauro. Tumingin si Yandro sa ama, sa kapatid na si Lira na nag-aaral pa rin sa liwanag ng lumang bumbilya at sa dingding nilang may bahid ng kahulumigman. Gusto niyang magsinungaling. Gusto niyang sabihing maaga lang natapos ang duty niya. Pero hindi niya magawa. "Pinauwi mo na ako." Mahina siyang sumagot. Napabaling agad si Lira. "Bakit kuya?" "May nangyaring insidente sa hotel." Lumapit si Salve. Bakas sa mukha ang pag-aalala. "Anong insidente?" Doon niya ikinwento ang lahat. Ang babae sa top floor, ang pagkahilo nito, ang paghingi niya ng tulong, ang ginawang first aid at ang malamig na pagtrato sa kanya pagkatapos. Hindi niya tinago ang takot na naramdaman sa mga mata ni na Leandro, Mirel at Darius. Habang nagsasalita siya, lalong bumibigat ang mga balikat niya na parang sa bawat salitang binibitawan niya ay mas lumilinaw ang posibilidad na may masamang mangyari kinabukasan. Pagkatapos niyang magkwento, matagal na walang nagsalita. Si Mauro ang unang bumasag ng katahimikan. "Ginawa mo ang tama anak. Tay, papaano kung yun din ang naging dahilan para mawalan ako ng trabaho?" Tanong ni Yandro. Sa unang pagkakataon ay narinig sa boses niya ang panginginig ng isang taong ubos na ang lakas. "Mas mabigat mawalan ng dangal kesa mawalan ng trabaho," sabi ni Mauro. Sabay pigil ng ubo. "Ang masama lang, sa mundong ito, madalas ang mabuti pa ang napaparusahan." Hindi agad nakasagot si Yandro. Umupo na lang siya sa gilid ng kama at napayuko. Sa isang sulok, lihim na nagpupunas ng luha si Lira dahil alam niyang anumang mangyari, siya na naman ang unang may isip na isakripisyo ng kuya niya. Kinabukasan, maaga pa lang ay bumalik si Yandro sa hotel, umaasang lilinawin lamang ang nangyari. Baka may statement lang nakukunin, baka may form na pipirmahan, baka may pagkakataon pa siyang may pagtanggol ang sarili. Ngunit hindi siya pinapasok sa main entrance. "May utos po ang admin sir, dito na lang po kayo sa side office," sabi ng security guard na si Dindo Malvar, halatang naiilang. Sa maliit na opisina malapit sa HR section, nadatnan niya roon sina Leandro Kawaling, Mirel Sioson at isang HR officer na halos hindi niya kilala, si Jovita Ranyola, isang babaeng laging malamig ang tono at parang walang muka ang kausap kung magsalita. "Sit down," sabi ni Jovita. Umupo si Yandro,
Pinagpapawisan ng palad niya kahit malamig ang aircon. Inilapag ni Jovita sa mesa ang isang dokumento. Mr. Yandro Velez, matapos ang paunang internal review ng insidenteng naganap kagabi, napag-alaman na nagkaroon ng serious breach of protocol sa bahagi mo. Napakunotno siya. Ma'am, tumulong lang po ako sa nahimatay na babae. Sumingit si Mirel. Hindi mo tungkulin ang mangyalam sa VIP guest nang walang otorisasyon. Ma'am, wala pong ibang tao noon kung pababayaan ko siya. Hindi iyon ang punto, malamig na sabi ni Leandro. Dahil sa padalas-dalos mong kikilos, nalagay sa alanganin ng hotel. Napatingin si Yandro sa kanila, isa-isa. Sir, nalagay sa alanganin ng buhay niya, kaya po ako tumulong. Saglit na natahimik ang silid, ngunit hindi iyon katahimikang may pag-unawa. Iyon ang katahimikang puno ng kapangyarihang ayaw magpatinag. Muling nagsalita si Jovita. Effective immediately, ikaw ay under preventive suspension habang tinatapos ang full review. Suspension? Bulaslat ni Yandro. Ma'am, paano po ang pamilya ko? Wala po akong ginawang masama. Hindi personal ito, sagot ni Jovita. Pero alam ni Yandro na personal ang bagsak noon sa buhay niya. Hindi pa roon natapos ang sakit. Pagsapit ng 3 araw ng suspension niya, may ipinatawag na naman siya sa hotel. Sa pagkakataong ito, wala ng formalidad. Iisang papel lang ang nasa mesa. Termination notice. Anong ibig sabihin nito? Tanong niya, nanlalaki ang mga mata. Terminated ka na sa serbisyo. Diretsahang sabi ni Leandro. Loss of trust, protocol violation, and conduct unbecoming. Parang nawalan ng tunog ang paligid. Ang naririnig na lang ni Yandro ay ang sariling paghinga niyang bumibigat. Conduct unbecoming? Ulit niya, tila hindi makapaniwala. Dahil tumulong ako sa nahimatay na babae? Hindi siya sinagot ni Mirel. Sa halip, tumingin ito sa gilid na parang walang istorbo lang ang isang taong tulad niya. Si Leandro naman ay marahang inisandalang likod sa upuan. Pumirma ka na lang, Yandro. Huwag mo nang pahabain. Mas mapapadali ang clearance mo. Biglang tumayo si Yandro. Hindi po ako pipirma sa kasinungalingan. Napatayo rin si Leandro. Mag-iingat ka sa tono mo. Hindi po ako mangnanakaw. Hindi po ako bastos. Hindi ko po sinaktan ng babaeng iyon. Tumulungan ko siya. Sa gilid ng pinto, noon dumating si Tesha, halatang nagmamadaling humabol sa balita. Sir, hindi po tama ito. Nandun po ako. Si Kuya Yandro ang tumawag sa klinik. Kung hindi po dahil sa kanya. Inak! Sigaw ni Mirel. Hindi ka bahagi ng meeting na ito. Pero ma'am, do you want to lose your job too? Malamig na sabi ni Leandro. Natigilan si Tesha. Napaatras siya. Nangingiid ang luha sa mata. Hindi dahil sa takot para sa sarili niya lang, kundi dahil kitang-kita niya kung paanong winawasak ng mga taong may kapangyarihan ang isang taong hindi naman marunong lumaban gamit ang kasinungalingan. Nang araw ring iyon, kumalat ang chismis sa ilang empleyado. May nagsabing nahuli raw si Yandro na humawak sa mamahaling bag ng guest. May nagsabi namang siya raw ang nagdulot ng pagkahilo ng babae. Wala ni isa sa mga kwentong iyon ang totoo, pero sapat na iyon para sirain ang reputasyon ng isang ordinaryong manggagawa. Nang umuwi siya dala ang termination notice, hindi na niya kayang itago ang sakit. Ibinagsak niya ang embolobe sa ibabaw ng lumong mesa at napaupo sa isang monoblock chair na waring biglang tumanda kasabay niya. Nakita agad iyon ni Salve. Anak. Tahimik na iniabot niya ang papel. Binasa iyon ni Salve at nang maunawaan ng laman, napahawak ito sa bibig. Si Lira naman ay parang nilamig. Si Mauro kahit mahina ay pilit na umangat mula sa higaan. Tinanggal ka? Paos nitong tanong. Tumanggo si Yandro. Opo, tay. Hindi pwede yan. Umiyak na sabi ni Lira. Kuya, ilalaban natin yan. Napatawa siya ng mapait. Paano? Sila ang may pera. Sila ang may abogado. Sila ang paniniwalaan. Sa mga sumunod na linggo,
Isa-isa niyang naranasan ng mabibigat na epekto ng pagkakatanggal. Pinuntahan niya ang ilang hotel, restaurant at building maintenance agencies sa Pasay, Makati at Taguig. Maayos siyang sumagot sa interview, malinis ang bihis at tapat ang paliwanag. Pero sa tuwing dumarating ang background check, palaging may nangyayaring kakaiba. Pasensya na po, tatawagan na lang namin kayo. Iyon ang paulit-ulit niyang naririnig. May isang supervisor pa nga sa isang condo maintenance office ang prangkahang nagsabi sa kanya, "May issue raw po kayo sa VIP guest sa dating hotel nyo. Ayaw namin ng gulo rito." Doon niya napatunayang hindi lang siya tinanggal. Sinigurado ring mahihirapan siyang makabangon. Dahil kailangan nilang mabuhay, napilitan siyang pumasok sa kung ano-anong sideline. Minsan ay nagbubuhat siya ng sako ng gulay sa palengke para kay Mang Olan, isang supplier na kakilala ni Salve. Minsan naman ay sumasama siya sa construction bilang tagahalo ng semento. Kapag may racket na pagde-deliver ng paninda si Aling Mersha, hindi na rin siya tumatanggi. Nangingitim ang balat niya sa araw, sumasakit ang likod niya sa bugbog na trabaho, pero mas matindi pa rin ang sakit ng pakiramdam na wala kang kasalanan pero ikaw ang pinarurusahan. Isang gabi, pag-uwi niya mula sa maghapong pagbubuhat sa palengke, nadatnang niyang hirap na hirap huminga si Mauro. Dinala nila ito sa public hospital, ngulit dahil kulang ang pera at mahaba ang pila, halos buong magdamag silang naghintay sa corridor. Habang nakaupo sa plastik na silya sa ospital, tahimik na nagsalita si Mauro. "Yandro, Otay, pasensya ka na." Napalingon siya. "Bakit po kayo humihingi ng pasensya?" "Dahil hindi kita natulungan. Dapat noon pa, naiahon ko na kayo." Napakagatlabi si Andro. "Tay, huwag naman po." "Pakinggan mo ko." Putol ng ama habang nabigat ang paghinga. "Mabuti kang anak. Masyado kang mabuti. Pero sa mundong ito, hindi sapat ang mabait lang. Kailangan mo ring matutong tumayo para sa sarili mo." Hindi nakasagot si Yandro. Pumikit na lang siya ng mariin. Sa unang pagkakataon mula nang nangyari ang lahat, may kumurot sa puso niya na hindi lang takot o lungkot, kundi galit. Hindi sa ama, hindi sa pamilya, kundi sa mga taong kayang balugtutin ng tama at mali para lang protektahan ang kanilang sariling interes. Subalit hindi pa doon nagtatapos ang hagupit ng kapalaran. Makalipas ang 2 buwan, kabilang ng pagtitipid nila at pangungutang sa ilang kapitbahay, lumala ang kondisyon ni Mauro. Isang madaling araw, hindi na ito nagising. Naging tahimik ang buong bahay. Wala nang ubo. Wala nang paos na boses na laging nagpapaalala kay Yandro na magpahinga. Wala nang matang kahit hirap ay nagagawa pa ring ngumiti sa kanya. Sa burol, dumating sina Mang Celso, Hobart at maging sa Betchay. Tahimik silang nakiramay at sa kanilang mga mata ay mababasa ang awa at galit sa nangyari kay Yandro. Dumating din si Tesha, bitbit ang kaunting abuloy at supot ng pagkain mula sa ilang staff na lihim na nag-ambagan. "Pasensya na kuya," sabi ni Tesha habang umiiyak. "Wala akong nagawa." Umiling si Yandro. "Malaki na to, Tesha. Salamat sa pagpunta." Sa isang tabi, mahargang nagsalita si Mang Celso. "Hindi pa tapos ang lahat, iho. May araw din ng mga abusado." Mapait na ngumiti si Yandro. "Minsan po ay parang hindi na ako naniniwala roon." Pagkatapos mailibing si Mauro, mas lalo pang dumilim ang buhay ni Yandro. Halos maubos ang kanilang ipon. Nagbantay na rin na hindi makakapag-enroll si Lira sa susunod na semester dahil sa natitirang balanse sa eskwelahan. "Kuya, titigil na lang muna ako." Isang gabi ay sabi ni Lira habang hawak ang sobre ng billing statement. Hindi agad sumagot si Yandro. Nakatingin lang siya sa lumang lamesa, sa paso ng kanin, sa ina niya na tahimik na nagtatagpi ng lumang damit para pagkakitaan. "Tuloy ka," Sabi niya sa wakas. "Paano?" Tanong ni Lira, umiiyak. "Wala na tayong pambayad." "Ako ang bahala." "Kuya, hindi ka na pwedeng maubos pa." Napatingin siya sa kapatid.
Sa mga matang iyon, nakita niya ang lahat ng dahilan kung bakit hindi siya pwedeng bumagsak ng tuluyan. Ngunit sa likod ng lahat ng paghihirap na iyon, may isa pang mundong tahimik na gumagalaw. Ang mundong hindi niya alam. Sa isang pribadong silid ng ospital, kung saan minsang dinala ang babaeng iniligtas niya, unti-unti nang gumagaling si Serafina Valderrama. At habang bumabalik ang lakas nito, bumabalik din ang alaala niya sa gabing iyon. Ang malamig na hallway, ang bigla niyang pagkahilo, at ang boses ng isang lalaking paulit-ulit na nagsasabing, "Ma'am, kapit lang po." Hindi niya maalala ang mukha ng buo, pero malinaw sa kanya ang isang bagay. Hindi iyon ang boses ng taong nanamantala. Iyon ang boses ng taong nagligtas. At sa mismong sandaling nagsisimula ng mawalan ng pag-asa si Yandro, sa malayong bahagi ng lungsod, nagsisimula namang mabuhay ang unang hibla ng katotohanan na balang araw ay hahanap sa kanya. Hindi para dagdagan ng parusa, kundi para lantadin ng mga taong sumira sa kanyang buhay. Bago tayo magpatuloy sa susunod na bahagi ng ating istorya, nais ko munang bumati sa iyo na hanggang ngayon ay kasama pa rin natin sa paglalakbay si Yandro. Kung umabot ka na sa bahaging ito, ibig sabihin ay talagang sinusubaybayan mo ang bawat sugat, bawat luha, at bawat pag-asa sa kanyang buhay. I-comment mo naman kung taga-saan ka at anong oras mo ito pinapanood o pinakikinggan. Habang mas lumalalim ang kwento, mas lalo rin nating nakikita na minsan ang pinakatahimik na tao pa ang may pinakamatinding laban sa buhay. At ngayon, dumako na tayo sa yugto kung saan ang katotohanang matagal nang itinago ay unti-unti na ang lalantad. Pagkaraan ng mga buwang binilang ni Yandro hindi sa kalendaryo kundi sa dami ng pagtanggi, pagkakautang at pag-iyak ng kanyang ina sa gabi, unti-unti na siyang nasanay sa pakiramdam ng pagkadurog. Hindi ibig sabihin nun ay wala na siyang sakit. Ang totoo, masasanay ka lang talagang mabuhay kahit may sugat na hindi naghihilom. Maagang-maaga siyang gumising isang Sabado upang bumiyahe papuntang Tarlac. Tuwing may konting kinikita siya sa pagkakargador at construction helper, sinisikap niyang maglaan ng pamasahe para mabisita ang puntod ng kanyang amang si Mauro. Doon niya lang nailalabas ang lahat ng pagod na hindi niya maipakita kina Salve at Lira. Bitbit ang mumurahing bulaklak na binili niya sa palengke, tahimik siyang tumayo sa harap ng puntod. "Tay, hindi ko pa rin alam kung paano magsisimula ulit." Huminga siya ng malalim at umupo sa mababang simento sa tabi ng lapida. "Tay, sinunod ko naman lahat ng tama. Nagtrabaho ako ng maayos. Hindi ako nanakaw, hindi ako nanakit. Pero bakit parang ang dali pa rin nilang durugin ako?" Mahina ang ihip ng hangin. Walang sumagot, syempre. Pero sa gitna ng katahimikang iyon, bahagyang gumaan ang pakiramdam ni Yandro, na parang kahit paano ay nailalabas niya ang bigat na matagal nang nakabara sa dibdib niya. Maya-maya may humintong sasakyan sa di kalayuan. Napakunot noo siya. Hindi karaniwang may mamahaling sasakyang pumaparada malapit sa sementeryong iyon. Mula roon ay bumaba ang isang babaeng nasa 50, maayos mananip, tuwid ang tindig at may hawak na leather folder. Kasunod niya ang isang lalaking mukhang abogado at isa pang babae na tila sanay magmasdan sa paligid. Lumapit ang unang babae kay Yandro. "Ikaw ba si Yandro Velez?" Dahan-dahan siyang tumayo. "Opo. Sino po kayo?" "Ako si Nympha Cordero. Investigator ako. Kasama ko si Attorney Isandro Vergel. May mahalaga kaming pag-uusapan tungkol sa insidenteng nangyari sa Hotel Imperia Verde." Biglang tumigas ang mukha ni Yandro. Ang dating pagod sa mga mata niya ay napalitan ng pag-iingat. "Kung galing po kayo sa hotel, wala na po akong sasabihin. Nasira na nila ang buhay ko. Ano pa ba po bang gusto nila?" Umabante ng bahagya si Attorney Isandro. "Hindi kami nandito para dagdagan ang problema mo. Nandito kami dahil may isang taong gustong marinig ang panig mo. At ang taong iyon ay ang babaeng iniligtas mo." Natitigilan si Andro. "Buhay po siya?" "Buhay," sagot ni Nympha.
At matagal ka na niyang hinahanap. Tahimik siyang napatingin sa puntod ng ama niya, saka muling tumingin sa kanila. Hindi agad siya naniwala. Sa dami ng kasinungalingang naranasan niya nitong nakaraang mga buwan, tila napakahirap ng tanggapin na may darating pang totoo. Bakit ngayon lang? Tanong niya. Dahil habang siya ay nagpapagaling, may mga taong pumigil sa kanya na alamin ang buong pangyayari. Sagot ni Nympha. Pero nagsimula na kaming mag-imbestiga at sa nakita namin, hindi lang simpleng wrongful termination ang nangyari sa iyo. May malalim na pagtatakip. Hindi pa rin agad sumagot si Yandro. Ngunit sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, may narinig siyang tono ng pakikipag-usap na walang pangmamaliit, walang pagbabanta at walang pagbabaluktot ng salita. Pagbalik niya sa Maynila kinabukasan, isang kotse ang sumundo sa kanya papunta sa isang lumang ngunit elegante at pribadong gusali sa Forbes area. Hindi siya mapakali habang nasa biyahe. Sanay siyang tumayo sa gilid ng kalsada at makipagsiksikan sa jeep, kaya ang pag-upo sa komportableng sasakyan ay parang hindi para sa isang tulad niya. Sa conference room ng gusali, naroon ang babaeng iniligtas niya noong gabing iyon. Si Serafina Valderrama. Ngayon niya lamang ito nakita ng malinaw, hindi maputla, hindi nakahandusay sa sahig, kundi matatag at marangal. Bagaman bakas pa rin sa mukha nito ang pagod at bigat ng mga huling buwan. Pagpasok pa lang ni Yandro ay tumayo si Serafina. Ikaw si Yandro. Sabi nito sa mahinahon mulit mabigat na tinig. Opo, sagot niya. Hindi agad nagsalita ang babae. Tinitigan muna siya nito na para bang pinipilit buuin mula sa alaala ang mukha ng lalaking tumulong sa kanya sa gitna ng pagkahilo. Pagkatapos ay dahan-dahan itong lumapit. Pasensya ka na. Matagal kitang hinanap at mas matagal bago ko nalaman kung ano talaga ang ginawa nila sa'yo. Hindi alam ni Yandro kung ano ang isasagot. Sa daming gabi na pinilit niyang tanggapin na wala ng katarungan, halos hindi niya maunawaan ang pakiramdam na may isang makapangyarihang tao na nakatayo ngayon sa harap niya na humihingi ng tawad. Ma'am, tinulungan ko lang po kayo at tinulungan ka nilang wasakin pagkatapos nun. Sagot ni Serafina at ngayon ay matigas na ang boses nito. Ang masakit, sa sarili kong kumpanya pa nangyari iyon. Umupo silang lahat. Naroon si Attorney Isandro, si Nympha at 2 miyembro ng corporate audit team. Sa loob ng halos 1 oras, isa-isang inilatag sa harap ni Yandro ang mga ebidensyang unti-unti nang nabuo. Nawalang CCTV clips, pinalitang incident report, pinilit na witness statements at mga email ni Darius Valderrama na nag-uutos na isara agad ang insidente bago pa raw ito makaabot sa mas mataas na level. May mga dokumento ring nagpakitang matagal nang may anomalya sa supply contracts ng hotel. Overpriced cleaning materials, ghost vendors, at padded invoices. Mga transaksyong pabor sa iisang network ng tao. At sa bawat trail, paulit-ulit na lumilitaw ang pangalan ni Darius. Bakit po kailangan akong sirain? Halos sa sarili niya lang siya nagtanong. Si Nympha ang sumagat. Dahil nandoon ka sa gabing hindi ka dapat nandoon. At dahil ang babaeng tinulungan mo ay si Serafina Valderrama mismo. Kung nagising siya ng mas maaga at nakausap ka agad, posibleng matuklasan niya ang mas malawak na kabulukan sa hotel. Tahimik si Yandro. Pakiramdam niya ay may dahan-dahang bumubuo ng larawan sa isip niya. Isang larawan ng kapangyarihan, takot at kasinungalingang hindi niya dati kayang maunawaan dahil abala siyang mabuhay araw-araw. Pagkatapos ng pulong, hindi agad siya inalok ni Serafina ng malaking pera o marangyang gantimpala. Instead, mas maingat ang paraan nito. Una, sabi nito, aayusin natin ang legal side. Makukuha mo ang back pay mo, danyos at full clearing ng employment record mo. Ikalawa, hindi ko gustong bigyan ka lang ng limos. Gusto kong bigyan ka ng pagkakataon na makabawi ng marangal. Napatingin si Yandro. Ano pong ibig niyong sabihin? May nakita ko sa iyo na wala sa maraming empleyadong mataas ang posisyon. Presence of mind, malasakit at integridad. Gusto kong isama ka sa isang management and employee welfare training program. Hindi mo kailangan sagutin ngayon, pero gusto kong malaman na may pintuan kang pwedeng pasukin kung handa ka. Hindi nakasagot agad si Yandro. Parang napakalayo ng sinasabi ni Serafina sa buhay na kinagisnan niya. Management?
Training? Siya na hanggang janitor lang ang tingin ng karamihan? Tila nabasa ni Serafina ang alinlangan niya. Hindi kita minamaliit sa pag-aalok na ito, sabi nito. Kabaliktaran, gusto kong itama ang ginawa sa'yo nang hindi ka binabago sa paraang makakasira sa pagkatao mo. Sa mga sumunod na linggo, nagsimula ang tahimik ngulit matinding paggalaw sa loob ng Hotel Imperia Verde. Sa una, hindi pa alam ng karamihan ang nangyayari. Ngunit nagsimulang magkabuhol-buhol ang schedule ni Leandro at Mirel. May mga auditor na papasok at lalabas. May mga opisyal mula sa head office na hindi pamilyar ang mukha. May mga request para sa dating CCTV backups at supplier files. Ang dati kayabang na si Leandro ay napansin ni Tessia na mas madalas ng pasigaw, hindi dahil malakas siya, kundi dahil kinakabahan. Isang hapon, habang nag-aayos ng front desk files si Tessia, biglang lumapit si Mirel. Tessia, malamig nitong sabi, kapag may magtanong sa iyo tungkol sa insidente noon, ang sasabihin mo lang wala kang malinaw na nakita. Naiintindihan mo ba? Mahigpit na napahawakan si Tessia sa hawak niyang folder. Dati, baka natakot siya, pero iba na ngayon. Mula nung mamatay si Mauro at makita niya kung paano tuluyang nabasag si Leandro, may bahagi sa kanya na tumigas na rin. Ma'am, sagot niya, pilit na kalmado. Ang sasabihin ko po ang totoo. Nagtama ang mga mata nila. Mag-iingat ka, malamig na sabi ni Mirel. Matagal na po akong nag-iingat, sagot ni Tessia. Ilang araw pa ang lumipas, saka dumating ang official notice para sa isang malaking board investigation. Ang buong senior management ay ipinatawag sa main function room. Naroon ng mga abogado, auditors, senior shareholders, department heads at piling empleyadong kailangan para sa imbestigasyon. Naroon din si Serafina Valderrama at ang simpleng presensya niya pa lamang ay sapat na upang magdulot ng yelo sa mga taong umasa na mananatili siyang tahimik at mahina. Sa gitna ng silid, pumasok si Leandro. Nang makita siya ng mga ordinaryong empleyado, sina Mang Celso, Hobart, Betchay at ilan pang dating tahimik lang, halos hindi sila makapaniwala. Hindi na siyang nakayukong janitor na laging may hawak na mop. Maayos ang suot niya, tuwid ang tayo, at bagaman bakas pa rin ang pinagdaanan sa kanyang mukha, may bago na sa kanyang tindig. Ang lakas ng taong hindi na nag-iisa. Nanlaki ang mga mata ni Leandro. Si Mirel ay namutla. At si Darius Valderrama na sanay magmukhang kalmado ay saglit na hindi nakapagsalita. Doon lamang nila lubos na naunawaan na ang lalaking itinapon nila noon ay hindi pala tuluyang mawawala. At mas higit sa lahat, bumalik siya hindi para magmakaawa, kundi para humarap, magsabi ng totoo at simulan ng pagbagsak ng mga taong minsang sumira sa kanyang buhay. Bago tayo dumako sa huling bahagi ng ating istorya, nais ko munang pasalamatan ka dahil sinamahan mo si Leandro mula sa kanyang tahimik na pagdurusa hanggang sa sandaling nagsimula ng lumitaw ang katotohanan. Kung umabot ka na rito, ibig sabihin ay hindi ka lang nakikiusyoso sa kwento. Talagang nakiramdam ka sa bawat sakit, bawat pagkadapa, at bawat munting pag-asa na dahan-dahang sumibol sa kanyang buhay. I-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood o pinikikinggan. At ngayon, dumako na tayo sa bahaging magtatapos sa laban ng isang janitor na minsang itinapon ng sistema ngulit hindi tuluyang natalo ng buhay. Tahimik ang buong function room ng Hotel Imperia Verde nang tuluyang magsimula ang board investigation. Sa unahan, naroon si Serafina Valderrama, matuwid ang likod at malamig ang titig. Sa kanan niya ay si Attorney Isandro Vergel, kasama ang audit team at ilang board members na halatang hindi inaasahan ang tindi ng isyong bubuksan sa araw na iyon. Sa kaliwang bahagi naman ay naroon sina Darius Valderrama, Leandro Cawaling at Mirel Sioson.
Mga taong datay sanay magsalita ng mayabang, ngulit ngayon ay kapansin-pansing tikumang bibig at matigas ang mga panga. Sa hulihan ng silid, naroon din ang piling empleyado, sina Tesia, Mang Celso, Hobart, Betchay at ilan pang matagal nang nagtitimpi sa takot. Tumayo si Attorney Isandro at nagsimulang magsalita. Ang pagdiding na ito ay may layuning alamin ng katotohanan hinggil sa insidenteng naganap sa top floor ng Hotel Imperia Verde noong gabing bumagsak si Serafina Valderrama. Gayon din ang mga sumunod na pangyayari na nagresulta sa maling pagtatanggal kay Mr. Yandro Velez. Parang kinurot ang dibdib ni Yandro sa mismong pagkarinig sa sarili niyang pangalan sa loob ng silid na iyon. Noong nakaraan, ni hindi siya mabigyan ng pagkakataong tapusin ang mga pangungusap niya sa mga meeting room ng hotel. Ngayon, ang mismong pangalan niya ay binabanggit sa harap ng mga taong dati ni ayaw siyang tingnan. Unang tinawag bilang witness si Tesia Balmes. Kahit halatang kinakabahan, tumayo siya ng tuwid. Sa mahinahon ngunit malinaw na boses, ikinuwento niya kung paano siya tumakbo paakyat matapos marinig ang sigaw ni Yandro, kung paano niya nakitang si Yandro mismo ang tumawag ng tulong, at kung paano niya narinig na pasalamat ang sinabi ng nahimatay na babae bago ito tuluyang maisakay sa stretcher. May nakita ka bang anumang senyales na nanamantala si Yandro sa pasyente? Tanong ng isa sa board members. Wala po, diretso niyang sagot. Kung tutuusin po, kung hindi dahil sa kanya, baka mas malala pa ang nangyari. Sumunod sina Mang Celso at Hobart. Pareho nilang inilahad ang mabuting pagkatao ni Yandro sa trabaho, ang pagsasauli nito ng mga nawawalang gamit ng guests, ang pagtulong nito sa ibang empleyado kahit kapos din siya, at ang kawalan nito ng anumang disciplinary record bago ang gabing iyon. Ang mga simpleng katotohanan iyon na dati tila walang halaga sa mata ng management ay ngayon ay unti-unting nagiging pundasyon ng pagguho ng kasinungalingan. Pagkatapos ay inilabas ni Nympha Cordero ang mga mahahalagang ebidensya. Isa-isang lumabas sa malaking screen ang mga backup file ng CCTV. Hindi man buo ang original footage dahil sinadya iyong galawin, sapat pa rin ang natirang bahagi upang mapatunayang si Yandro ay unang lumapit sa babaeng nahilo, tumawag ng tulong at hindi kailanman ng halungkat ng anumang gamit. Sumunod na ipinakita ang chain of emails at internal directives mula sa opisina ni Darius Valderrama. Sa isang mensahe, malinaw ang utos na contain the incident, remove unnecessary personal exposure. Sa isa pa, mababasa ang rekomendasyon na i-terminate agad ang janitor bago pa siya makapagbigay ng ibang version. Nang mabasa iyon ng malakas sa silid, nag-iba ang ihip ng hangin. Napatingin ang ilan sa board kay Darius na sa unang pagkakataon ay nawalan ng kontrol sa ekspresyon. Ano ang paliwanag mo rito? Tanong ni Serafina, malamig ang boses. Damage control iyon, sagot ni Darius, pilit pinananatili ang kumpiyansa. Bilang executive, tungkol kong protektahan ng hotel. Sa pagsisinungaling, balik ni Serafina. Sa pag-iwas sa iskandalo. Sa pagwasak sa buhay ng inosenteng empleyado? Mariin niyang tanong. Natahimik si Darius. Hindi pa roon natapos ang pagbubunyag. Inilatag din ng audit team ang ebidensyang matagal nang may anomalya sa ilang supplier contracts, reimbursement requests at budget realignment sa ilalim ng impluensya ni Darius. Lumitaw ang pangalan ni Leandro sa ilang approved disbursements, si Mirel naman ay na-link sa mga pilit na witness statements at altered incident reports. Ma'am Serafina, hindi po ganun kasimple, simula ni Leandro. Simple lang, may taong gumawa ng tama, tinanggal ninyo. At samantalang wasak ang buhay niya, ginagamit ninyo ang hotel ko para sa sarili ninyong interes. Hindi na makasagot si Leandro. Lalong lumubog si Mirel sa upuan nang tawagin siyang bilang witness. Sa unay, pilit nitong ipinagtatanggol ang sarili, sinasabing sumunod lang siya sa utos at gusto lang niyang mapanatiling maayos ang reputasyon ng hotel. Ngunit nang harapin siya sa discrepancies ng pirma na nakalagay sa incident documents at sa banta niya kay Tesia, tuluyan itong bumigay. Oo, pinilit kaming isara agad ang issue. Natakot ako. Natakot akong mawalan ng trabaho. Natakot akong kalabanin si Sir Darius. Pero hindi ka natakot sa ginawa mo kay Yandro? Tanong ni Serafina. Napayuko si Mirel. Wala siyang naisagot. Dumating ang pinakamatinding bahagi ng si Yandro na ang haharap sa unahan.
Mabigat ang bawat hakbang niya papunta sa unahan, ngunit sa kabila ng kaba, hindi na siya ang lalaking dating nakatungo lang tuwing sisigawan. Sa likod ng simpleng polo na suot niya ay naroon ang bigat ng pinagdaanan, ang pagkamatay ng ama, ang pagtigil sana ng kapatid, ang gutom, ang kahihiyan, at ang mahabang panahon na wala siyang laban kundi ang katotohanan. Mr. Velez, Sabi ng isa sa board members, sabihin mo sa amin, sa sarili mong salita, kung ano ang nangyayari at ano ang naging epekto nito sa buhay mo. Huminga ng malalim si Yandro bago nagsalita. Ginawa ko lang po ang alam kong tama. May nakita po akong babaeng nahilo. Humingi siya ng tulong o kahit hindi man direkta, nakita ko pong kailangan niya ng saklolo. Tinawag ko po ang klinik. Sinubukan ko pong alalayan siya. Wala po akong ibang inisip noon kundi iligtas siya. Saglit siyang tumigil. Pero pagkatapos noon, ako po ang binawang problema. Nagmistulang mas mabigat ang hangin sa silid. Hindi lang po trabaho ang nawala sa akin. Nawala po ang reputasyon ko. Hindi na po ako matanggap sa ibang trabaho dahil sa mga ibinintang sa akin. Namatay po ang tatay ko habang wala akong maayos na maipambili ng gamot at pambayad sa ospital. Halos tumigil na rin po sa pag-aaral ang kapatid ko. At sa bawat araw na dumaan, tinatanong ko ang sarili ko kung mali bang tumulong sa kapwa. Nakita niyang palihim na nagpupunas ng luha si Tessia. Pati si Salve na inimbitahan ni Serafina sa pagdinig na iyon ay hindi na napigilan ang pag-iyak. Pero sa kabila po ng lahat, patuloy ni Yandro, hindi ko po pinagsisisihang tumulong ako. Ang pinagsisisihan ko lang po ay naging ganito kalupit ang sistema sa isang taong wala namang ginawa kundi ang sumagip ng buhay. Pagkatapos niyang magsalita, walang umimik sa loob ng ilang segundo. Hindi dahil wala nang sasabihin ng mga tao, kundi dahil ramdam ng lahat ang bigat ng katotohanang noon lang tuluyang nabigyan ng boses. Sa pagtatapos ng pagdinig, pormal na inihayag ng board ang mga desisyon. Si Darius Valderrama ay agad na tinanggal sa lahat ng posisyon sa kumpanya at isinaalim sa kasong fraud, coercion at corporate sabotage. Si Leandro Kawaling ay sinibak at kinasuhan kaugnay sa maling pagpapatalsik, falsification support at complicity sa anomalya. Si Mirel Sioson ay suspinde pagkatapos ay tinanggal sa serbisyo at inobligang humarap sa legal consequences ng kanyang naging papel sa pagbabaluktot ng ulat. Ngulit para kay Yandro, hindi ang pagbagsak ng mga taong iyon ang pinakamalaking tagumpay. Ang tunay na mahalaga ay nang tumayo si Serafina sa harap ng lahat at nagsabi, sa harap ng board, ng mga empleyado at ng pamilyang naapektuhan, inaamin kong nabigo akong protektahan ang isang mabuting manggagawa sa sarili kong sistema. Kaya mula sa araw na ito, hindi lamang itinatama ang record niya, ibinabalik din sa kanya ang dignidad na sinubukang nakawin ng iba. Pagkatapos ng pagdinig, inimbitahan ni Serafina si Yandro sa kanyang opisina. May pangalawang alok sa'yo, sabi niya. Tahimik na nakinig si Yandro. Binubuo natin ngayon ang bagong Employee Welfare and Safety Office ng hotel chain. Gusto kong ikaw ang manguna rito. Halos maapailing si Yandro. Ako po? Ikaw, mariining sabi ni Serafina. Dahil alam mo ang pakiramdam ng hindi pakinggan. Alam mo ang pakiramdam ng maapi at alam kong hindi mo gagamitin ang posisyong ito para gumanti, kundi para tiyaking walang ibang dadaan sa pinagdaanan mo. Hindi siya agad nakapagsalita. Sa totoo lang, mas madali pa para sa kanya ang magbuhat ng sako sa palengke kaysa tanggapin ang bigat ng tiwalang iyon. Ngunit hindi siya nag-iisa sa desisyong iyon. Nang kausapin niya ang kanyang ina, si Salve ay mahigpit na hinawak ang kanyang kamay. Anak, ilang taon kang binabarang ng mga tao. Siguro panahon na para tanggapin mo kung may dahilan bakit ka itinataas ng tama. Pati si Lira ay napangiti habang umiiyak. Kuya, ito na yun. Hindi para yumaman lang kundi para maitama mo yung mali sa sistemang sumira sa atin. Tinanggap ni Yandro ang alok. Mula roon ay unti-unting nagbago ang takbo ng buhay nila. Naibigay ang nararapat na back pay at damages. Naipagawa ang bubong ng kanilang bahay, nabayaran ng mga utang sa butika, sa eskwelahan at sa mga kapitbahay na tumulong noong lugmok sila.
Si Lyra naman ay nakabalik sa kolehiyo at kalaunan ay nagtapos ng nursing. Ang kanilang ina naman ay hindi na kailangang mamroblema gabi-gabi kung may kakainin pa sila kinabukasan. Sa hotel, naging kakaiba ang presensya ni Yandro. Hindi siya naging mapagmataas. Hindi siya gumanti sa mga simpleng empleyadong minsang nanahimik dahil sa takot. Hansalip, gumawa siya ng grievance desk para sa rank-and-file workers. Nagpatupad ng libreng first aid at emergency training at nagtayo ng maliit na assistance fund para sa mga empleyadong biglang nagkaroon ng problemang medikal sa pamilya. Si Mang Celso, na dating nakasandal lang sa pader habang tahimik na sinusubaybayan ng kawalang hustisya sa hotel, ay minsang napailing habang pinapanood si Yandro na kausap ang mga bagong trainees. Tignan mo nga naman, Sabi nito kay Hobart. Dati, siya ang pinapatahimik. Ngayon, siya na ang dahilan kaya may boses na ang mga katulad natin. Tumawa si Hobart. Buti nga, hindi nasayang ang kabutihan. Lumipas ang 2 taon at lalo pang naging maayos ang buhay ni Yandro. Sa mga panahong iyon ay mas napalapit din siya kay Drina Falco, ang public school teacher na minsang tumulong magdala ng relief items sa community pantry kung saan nagsa-sideline siya noong bagsak na bagsak siya. Hindi sila agad naging magkasintahan. Nagsimula iyon sa simpleng kumustahan pagkatapos ay sa pagdadala ng pagkain para kay Salve hanggang sa mga usapang puno ng pag-unawa at paggalang. Kay Drina, hindi janitor o opisyal si Yandro. Isa siyang lalaking dumaan sa apoy at hindi naging abo. Isang hapon, sa harap ng inayos ng puntod ni Mauro sa Tarlac, dinala ni Yandro si Drina, si Salve at si Lyra. Tay, mahina niyang sabi habang hawak ang kamay ni Drina. Hindi ko po alam kung nakikita niyo kami, pero gusto kong sabihin sa inyo, nakabangon po kami. Tahimik na umihip ang hangin, gaya ng dati. Pero sa pagkakataong iyon, hindi na iyon parang tunog ng pangungulila. Para itong paalala na may mga laban talagang hindi natatapos sa pagdurusa. May mga laban na nauuwi rin sa paghilom. Makalipas pa ang ilang buwan, sa isang simpleng kasalang dinaluhan ni Tessia, Mang Celso, Hobart, Betchay, Nympha, at Torni Isandel at maging ni Serafina mismo, pinakasalan ni Yandro si Drina. Walang labis na karangyaan, nguit naroon ang bagay na matagal niyang ipinaglaban. Dignidad, kapanatagan, at mga taong totoong masaya para sa kanya. At sa pinakahuling yugto ng kanyang kwento, binuksan sa loob ng Hotel Imperia Verde ang isang bagong training hall para sa welfare at emergency response ng mga empleyado. Ipinangalan ito ni Serafina sa kanyang ama, Mauro Velez Training Hall, bilang pagkilala sa tahimik na pamilyang minsang nadurog ng kawalan ng hustisya, ngunit hindi nagpatalo sa buhay. Sa harap ng mga bagong empleyado, tumayong si Yandro at tiningnan ang mga mukhang kinakabahan, umaasa at nagsisimula pa lang sa paghahanap buhay. Atin pong tandaan, sabi niya, ang isang trabaho ay hindi sukatan ng halaga ng tao. Janitor man, receptionist, kusinero, bellman o may-ari, lahat tayo ay pwedeng mangailangan ng tulong at lahat tayo ay may obligasyong maging tao sa kapwa. Sa gilid ng silid, napangiti si Serafina. Si Salve naman ay tahimik na nagpunas ng luha. Si Lyra, ngayoy isa ng ganap na nurse, ay buong pagmamalaking nakatingin sa kanyang kuya. At si Drina ay naroon, tahimik ngunit matatag, bilang kasama niya sa bagong kabanata ng buhay. Minsang itinapon si Yandro ng sistemang akala niya'y hindi niya matatalo. Minsang pinaniwala siyang wala siyang halaga dahil lang sa mababa ang kanyang posisyon. Ngunit sa huli, ang kabutihang hindi niya ipinagpalit, ang dangal na hindi niya binitiwan, at ang tapang na pinili niyang buhayin sa kabila ng pagkawasak, iyon mismo ang naging dahilan ng kanyang ganap na pagbangon. At doon nagtapos ang kwento ng janitor na tinanggal matapos magligtas ng buhay. Ngunit sa huli, siya rin ang naging dahilan upang magising ang isang buong sistema, maibalik ang hustisya, at mapatunayan na ang totoong halaga ng tao ay hindi nasusukat sa suot niyang uniforme, kundi sa tibay ng kanyang puso kapag sinusubok na siya ng buhay.